barbell back squat. Ang ginagawa ko rito, drop set. Ah, wala na munang tawag nito, wala na munang bilang-bilang ko ilang repetition, parang close to failure lahat. Dito naman talaga hindi ko talaga siya kayang sagarin talaga ng parang huling hininga na lang talaga yung last rep kasi walang squat rack. Medyo ingat-ingat na rin tayo kasi mahirap na magkamali. Tapos ang ano pa rito, 2 buwan na akong nagka-cutting kaya yung energy ko, yung stamina ko, hindi na siya talaga ganun ka-intact o ganun kaganda. Pero sinusubukan pa rin natin kasi kailangan nating i-burn ng husto yung legs natin kasi nagka-cutting na nga tayo ngayon. Meron tayong pinaghahandaan. So kailangan na natin yung magka-cuts. Ano ba? Ano ba tamang term? Parang mahirap kasi wala akong naisip na term. Basta yun na yun. Kaya ginawa ko dito drop set. Parang ubusan na ng lakas. Yun nga lang, hindi na ako gaanong nakapag-workout ng iba pang mga workout para sa legs. Kasi sa set pa lang na ito, sinagad ko na eh. Baga, inubos ko na lahat ng natitira kong lakas na lakas or energy. Ano ba? Basta ganun yun. Baka nitong mga sumunod na mga ganito parang di naman tuwing leg day tong gawin ko. Parang every 2 weeks, 3 weeks, basta ganun yung gawin ko, parang bago-baguhin ko yung approach ko sa training sa legs. Kaya ayun na nga sa mga ina-idol nating mga bodybuilders, kailangan din talaga natin ng recovery. Kaya yan na yung naman. Ngayon parang sobrang intense o sobrang hard na legs workout. Sa susunod na mga leg session, medyo umalalay muna ako. Baka magmamachine muna ako. Tapos hindi ganun katindi yung intensity or ganun katindi yung hard training. Paano ba? Hard training ba? Tama ba yung term ko? Bahala na, basta ganun. Basta yun yung pagkakaintindi ko. Walang script to. Walang ano-ano to. Basta kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun na. Rekta to eh. Pero ganun pa rin. Hindi ko pa rin, kahit nagda-drop na ako, hindi ko pa rin binago yung technique ko, yung timing. Basta tapos pagaan ng pagaan. Parang ginamitan ko na ng counting post ano ba yun? Parang nawala ko isipin. Basta parang yung counting post pagdating doon sa lower na area, yung kasi kaya ko nang kontrolin yung bigat eh. Hindi na ako takot na madaganan or mabitin pa kasi sa ganyan sa 100 pounds na bigat na yan, kaya ko na talaga yung na kontrolin. Tapos nung 50 pounds na lang, doon ko na binilisan. Ginawa ko naman doon, parang half repetition na lang. Tapos mabilis yung execution. Di bale na, makikita nyo naman yan. Sa ganun lang, parang binago-bago ko yung approach. Nung una, parang mabigat-bigat pa kasi, kailangan ko talaga ng manigurado. Pagka bawat baba, kailangan kuha ng magandang buwelo. Itong bigat na kasi, pagpabigat na, paano na ng katawan ko, kahit pagod na yung katawan ko, 100% pa rin ako naniniwalang kaya ko talagang iangat yung bar. Kaya hindi na ako takot na magkaroon man ng accident o failure yung buhat ko. Kahit sabihin natin close to failure pa rin yung bawat repetition. Kasi magaan siya eh. Kumbaga, kaya nang itolerate ng katawan ko. Yung pagod, ngalay, ano pa man, nandoon na. Ito na yung sinasabi ko, 50 pounds na lang yan siya. 25 bawat side. Dito ko na ginawa yung sinasabi ko nga kanina na parang half repetition na lang. Hindi ko na nilalak. Hindi naman pala lock. Almost lock pala. Parang full range of motion dito. Parang binawasan ko na yung motion. Kasi ang goal ko lang dito kasi para yung
dagdag na tension na parang ganun talaga. Nag-start pero parang pinakiramdaman ko muna, parang inaalam ko muna. Tapos yun, nung nakuha ko na yung magandang timing, ayan yung sinasabi ko, parang half repetition lang, medyo mabilis na yung execution. Yan na yung ginagawa kong paraan sa pagbubuhat nito. Hindi na ako nag-isolation dito, hindi na ako nag-leg extension or leg curl. Basta yan lang yung ginawa ko. Ay, nag-ano pa pala, calf raise at saka na leg press. Bayad na. Yan na yung ano ko dyan. Yan yung technique ko. Technique. Kapag panoorin mo kasi lahat ng influencer, bawat isa may kanya-kanyang technique, style, or pamamaraan sa pagbubuhat eh. Kaya